Rosen Stories, PH. Si Mina ay nag-aaral sa isang kilalang universidad sa kanilang lugar at may kaya ang kanyang pamilya. Magtatapos na sana siya noon ng kolehiyo, subalit 1 taon bago siya magtapos ay nabuntis siya. Ang masaklap ay nabuntis siya ng lalaki na hindi niya man lang nakilala at wala siyang kahit anong ideya kung anong itsura nito. Ang masakit pa ay itinakwil siya ng kanyang mga magulang dahil isa raw itong malaking kahihiyan sa kanila, lalo na at hindi niya alam kung sino ang ama ng ipinagbubuntis niya. Isang araw ng Biyernes, nagkayayaan ang magkaklase na pumunta sa isang resort sa Zambales dahil kaarawan ng isa nilang kaklase. Maganda raw kasi ang resort na yon, lalo na sa gabi, kaya napagkasunduan nila na mag-night swimming. 6 silang magkakaibigan na pumunta doon. At ang 2 niyang kaibigan nagsama ng kani-kanilang kasintahan. Nakarating na nga sila sa resort na yon at tapos na rin kumain ng hapunan. Kaya nagkayayaan magkakabarkada na uminom. Ang totoo ay hindi naman talaga sanay uminom si Mina. Lalo na ngayon na medyo masakit ang kanyang ulo. Sige na Mina, 1 shot lang. Pangungumbinsin ng kaibigan nito. Pasensya na pero medyo masakit kasi ang ulo ko kaya ayoko talagang uminom. Ni Mina. May dala akong gamot para sa sakit ng ulo. Gusto mo ba? Sabat ng kasintahan ni Claire at inabot sa kanya ang isinasabing gamot. Kinuha naman iyon ni Mina dahil gusto niya talagang mawala ang pananakit ng ulo niya dahil gusto niyang matunghayan at ma-enjoy ang sinasabi nila na magandang tanawin sa lugar na yon tuwing gabi. Subalit ilang minuto pa lang ang nakakalipas, nakaramdam siya ng pag-iinit ng katawan nang hindi niya maintindihan. Para ring nanlalabo ang mga mata niya. Nag-iiba talaga ang kanyang pakiramdam. Nag-iinit. Nagpaalam siya sa kanyang mga kaibigan at dali-dali siyang pumunta sa kanyang silid dahil nakakaramdam siya ng kakaiba. Ang isa niya namang kaibigan na si Cara ay nagpresenta naman na ihatid siya pero tumanggi siya para hindi na ito maabala sa pakikipagkwentuhan sa iba pa nilang kaibigan. Umalis na nga si Mina sa grupo para pumunta sa silid na tinutuluyan niya at dahil sa kakamadali at sa naramdaman niyang iyon, hindi niya namalayan na sa ibang silid pala siya nakapasok. Who the hell are you and what are you doing here? Bulalas ng nagulat na lalaki. Napatingin naman si Mina sa boses na kanyang narinig pero nanlalabo ang kanyang paningin. Hindi niya maaninag ang mukha nito. Bahagyang lumapit ang lalaki at dahil naaninag niya naman na parang papalapit sa kanya, bigla siyang napahawak dito. At sa pagkakahawak niyang iyon sa lalaki ay may kakaiba siyang naramdaman. May kung anong sensasyon ng kamunduhan siyang naramdaman. Para na siyang nababaliw dahil tumitindi ang kanyang nararamdaman. Can you please hug me and kiss me? Pagpupumilit ng babae sa lalaki na ikinagulat naman ng lalaki. What? Biglang niyakap ni Mina ang lalaki at nagsusumamo ito. Please help me, just do it. May nainom akong gamot. Di ko alam kung bakit nagkakaganito ako. Please help me. Nagmamakaawang sabi ng babae. Stop it. Mariing pigil sa kanya ng lalaki na bagamat nilalabanan niya ito ay nakakaramdam na rin siya ng pag-iinit ng kanyang katawan. Nagtataka kasi siya at napapaisip na baka isa itong bayarang babae na nagpapanggap lamang at pagkatapos na may mangyari magdedemand na ng kung ano-ano. Subalit sa isang banda ng kanyang damdamin ay nadadala na siya. Sino ba naman ang hindi? Ang babae na nasa harapan niya ay talaga namang napakaganda. Bagaman parang lasing ito sa di niya maintindihan kung anong alak ang ininom ay di pa rin maikakailang ang kinitong kagandahan. Maamo ang mukha nito na ang hirap tanggihan ng pinapakiusap na halik. Biglang kinuha ng babae ang kamay ng lalaki at walang pag-aalinlangan na ipinatong ito sa kanyang dibdib na talaga namang naging dahilan para pakawalan ang kanina pa pinipigilan ng damdamin ng lalaki. Bigla niyang kinabig ang babae sa bewang at siniili ito ng halik na tila nagpabaliw naman sa babae. Make love to me, please. Bulong ng babae sa mapangakit na boses na parang sabik na sabik at nagmamakaawa. Ang mga salitang iyon ay lalong nagpaigting sa damdamin ng lalaki para tuluyan na nga siyang angkinin.
Halos mabaliw naman ang babae habang sinasabayan ang paggalaw ng katawan ng lalaki. At ang lalaki naman ay habang bumibilis ang paggalaw ng katawan ay animoy baliw na rin. At sabay na nga nilang pinakawala ng init na nararamdaman ng kanilang katawan. Kinaumagahan, nagulat naman si Mina nang makita na may katabi siyang lalaki. Bagamat nakatalikod ay alam niyang tulog na tulog ito. Hindi niya na pinag-aksayang tingnan ang mukha nito pero napansin niya na may balat ito sa likod. Dahan-dahan siyang lumabas sa kwarto at nagtatatakbo pabalik sa kanyang kwarto. Dali-dali siyang naghanda ng mga gamit at nilisan ang lugar na yon at iniwan niya na ang mga kasama. Iyak siya ng iyak sa galit. Galit siya sa sarili niya, galit siya sa lalaki na kasintahan ng kanyang kaibigan na nagbigay sa kanya ng gamot na naging dahilan ng pagkawala ng iniingatan niyang pagkababae. Samantalang sa kabilang banda naman, nagising na si Leandro na wala na ang babae na nakasama niya kagabi. Nakaramdam siya ng lungkot, bigla niyang naalala ang babae kagabi. Sariwang-sariwa pa sa isip niya ang lahat, ang bawat detalye ng nangyari. Bahagya siyang napapikit nang maalala niya na siya ang unang umangkin sa babae. Sa kanya nito ibinigay ang kanyang pagkababae. Mali siya nang inakala na isa itong bayaran. Dahil alam niya, ramdam niya, na isa itong desenteng babae. At nagsasabi ito ng totoo na may nainom lamang ito kaya ito naging mampusok kagabi. Dali-dali siyang naghanda ng kanyang sarili para lumabas, para hanapin ang babae. Mamayang hapon babalik na siya sa Maynila kaya kailangan niyang makita ulit ang babae at makilala bago man lang siya umalis. Gusto niyang makausap ito at makilala ng lubos. Subalit hapon na at kailangan niya nang umalis, bigo siyang makita ang babae. Malungkot siyang nag-drive pabalik ng Maynila. Si Leandro ay isang negosyante sa Manila. Nagmamayari siya ng mga hotel at pag-aari niya rin ang resort at hotel na tinuluyan niya sa Zambales, kung saan doon niya nakasama ang babae na hanggang ngayon ay gumugulo pa rin sa kanyang isipan at sa kanyang damdamin. Yes, he fell in love with a strange girl. Love in one night. Isang taon na ang nakakalipas at isang taon na rin hinahanap ni Leandro ang babae. Maraming babaeng nagkakagusto sa kanya dahil sa angkin nitong kagwapuhan, matangkad at makisig ang tindig nito. May pagkamoreno ang kulay nito. Dagdag pa nito ang maganda at mabait nitong pag-uugali na talaga namang kahanga-hanga. Matulungin rin ito, regular itong nagdodonate sa mga charitable institution pati sa mga simbahan. Subalit isang babae lamang ang isinisigaw ng kanyang puso, ang babaeng hindi niya alam ang pangalan, ang nakasama niya sa Zambales. Samantalang si Mina naman ay heto nakikipagsapalaran sa Maynila. Itinakwil kasi siya ng kanyang mga magulang nang malamang buntis siya. Lumapit siya sa mga kaibigan pero ni isa ay walang gustong kumupkup sa kanya. Walang may gustong tulungan siya para tumira sa kanilang bahay. Ayaw daw ng mga magulang nila dahil daw baka matulad sa kanya na disgrasyada. Baka daw di sila makapagtapos ng pag-aaral katulad niya at mabuntis lang. Puno ng sama ng loob na nilisan niya ang lugar na yon ng panahong iyon. Tinungo niya ang Maynila, dala-dala ang pera na itabi niya galing sa monthly allowance na binibigay sa kanya ng kanyang magulang nung nag-aaral pa siya. Buti na lang at may mga alahas siya na pwede niyang maibenta. Dinala niya rin ang mga yon. Nakahanap siya ng isang maliit na mauupahan sa Maynila. Bagamat hindi kagandahan at malayo-malayo sa dati niyang tinitirhan, ay titiisin niya na dahil yun lang ang kaya niya. Kailangan niya rin kasing paghandaan ang kanyang panganganak. Naging madiskarte si Mina, bagamat may mga kapitbahay siyang hinuhusgan siya ay di niya na ito pinapansin dahil mas marami naman ang mabait sa kanya. Napailing-iling na lang si Mina nang marinig ang usapan ng mga marites sa kapitbahay. Hindi na siya apektado sa mga yon. Wala nang titindi pa sa sakit ng pagtakwil sa kanya ng mga magulang at sa hindi pagtulong sa kanya ng mga inaakala niyang kaibigan. At heto ang mga taong niwalang ambag sa buhay niya, pero hinuhusgahan siya. Wala na siyang pakialam. Naku Mina, huwag mo nang pansinin ang mga yan. Hindi kumpleto ang mga buhay niyan kapag walang chismis sa umaga. Pero tingnan mo ang loob ng mga bahay niya ni hindi pa naliligpit ang mga hinigaan niyan. Sabi naman sa kanya ng isa niyang kapitbahay na si Nay Karing. Si Nay Karing ay kapitbahay niya na nanungkulan sa kanilang barangay na talaga namang napakabait at nare-respeto ito sa kanilang lugar. Ay upo Nay Karing, di naman po ako nagpapa-apekto sa mga yan. Di na po ako tinatabalan ng mga paghuhusga. Ang importante na lang po sa akin ay ang magiging anak ko. Sagot naman ni Mina na bahagyang hinaplos-haplos pa ang lumalaki niyang tiyan.
Umalis na nga si Naika ring para mag-duty. Si Mina ay nagsimulang magtinda-tinda ng ulam noong bago pa lamang siya dito. Naisip niya kailangan niyang dumiskarte dahil wala siyang ibang maaasahan kundi ang kanyang sarili. Bumili siya ng libro na Filipino cuisine dahil alam niyang mas patok ang mga Filipino food sa lugar nila. Nagluluto siya ng ulam at merienda at pinapatong niya lamang ang mga ito sa lamesa na nasa harap mismo ng kanyang inuupahan. Naging mabenta ang kanyang paninda at ubos lahat ito. Marami na rin siyang naging kakilala at kaibigan sa lugar na yon at mga dating marites naman ay unti-unti nang bumait sa kanya. Dahil habang tumatagal ay nakikilala na rin kung gaano siya kabait na tao. Nanganak siya ng isang napakalusog na batang babae na pinangalanan niyang Amara. Nagpapasalamat siya sa Diyos na biniyayaan siya ng isang malusog na bata na bagamat wala siyang asawa, binigyan naman siya ng pagkakataon ng Diyos ng maging ina. Bigla niya namang naisip ang lalaking ama ng kanyang anak. Ano kaya ang itsura nito? Niya sa kanya na lamang iisipin kung papaano ipapaliwanag nito sa anak ang tungkol sa kanyang tatay. Niwala rin siyang ideya tungkol dito. Isang bagay lang ang natatandaan niya. Ang balat nito sa likod na namana pa nga ng kanyang anak. Bigla namang naputol ang pagbabalik tanaw ni Mina nang may kumatok sa kanyang pinto. Mina, may naghahanap sa'yo. Katok sa kanya ng kapitbahay. Sino? Mami? Daddy? Gulat na gulat sa pagkakita sa mga magulang nito. Anak, kumusta ka na? Patawarin mo kami anak, matagal ka naming hinanap, pero ngayon ka lang namin natagpuan. Umiiyak na sambit ng kanyang ina. Niyakap nila ang kanilang unika iha. Wow, ito na ba ang apo namin? Ang ganda-ganda naman. Samantalang pinakiramdaman naman ni Mina kung may nararamdaman siyang galit sa mga magulang dahil sa pagtatakwil nito sa kanya. Pero nagtaka siya dahil imbis na galit pagkamis ang nararamdaman niya sa mga ito. Ganun nga talaga siguro kapag nanay ka na. Mas madali na natin naiintindihan ang mga magulang natin. Kaya nga, every child is a miracle. Ngayon niya na ito napatunayan. Malaking bagay rin na hinayaan niyang ang itaas ang maging sentro ng emosyon. Kaya ganito siya ngayon. Nagkasundo na ang buong pamilya at tuwang-tuwa silang kinarga naman ang kanilang apo. Anak, bumalik na kayo sa atin, sabi ng kanyang ama. Bahagyang natigilan si Mina. Ayaw niya nang lisanin ang lugar na iyon. Malaking bahagi iyon ng buhay nilang mag-ina at ipinaliwanag niya iyon sa kanyang mga magulang. Bagay na naintindihan naman ng mga ito. Nagkasundo na lang sila na bibilhan nila si Mina ng lote at papagawa ng bahay sa lugar na iyon para naman mas maayos ang tirahan nilang mag-ina. Bagay na sinang-ayunan ni Mina. Mabilis naman silang nakahanap ng lote doon dahil tamang-tama ibinibenta ang bakanting lote na 100 metro lamang ang layo sa kanilang tinitirhan. Nabuo na ang bahay ni Mina at Amara. Nakalipat na rin sila doon at syempre pa kasama na nila si Naika ring na pinasalamatan naman ng mga magulang ni Mina dahil sa pagiging magulang nito sa anak nila habang malayo sila. Nasa Pampanga kasi ang negosyo ng mga magulang ni Mina kaya hindi nila pwedeng lisanin ang lugar na yon. Kaya dumadalaw-dalaw na lang sila kay Mina at sa kanilang apo. Nagdaan pa ang mga taon, 5 taon na si Amara. Si Mina naman sa tulong ng mga kanyang mga magulang ay nakapagpatayo ng isang Filipino restaurant sa Manila na siya mismo ang namamahala. Palaging marami ang customer sa restaurant nila na yon dahil nasa corporate area ito at madalas ang mga nagtatrabaho sa naglalakihang building na yon ay sa kanila kumakain at meron rin silang delivery service. Isa pa yun sa nagpadami ng kanilang orders dahil ang iba ay nagpapadeliver na lamang. Samantalang si Leandro naman ay sinubukang kumain sa trending Filipino restaurant na malapit sa isang hotel na pag-aari niya. Talaga namang napakasarap. Ilang beses pa siya nagpabalik-balik doon at minsan nga nagpapadeliver na lamang siya kapag alam niyang kakapusin siya sa oras at may nakaschedule siyang meeting. Tulad ngayon, may meeting sila dahil opening ng isa namang hotel na kakapagawa niya lamang. Sa opening na yon ay kinuha nilang Amara Filipino Restaurant para siyang mag-cater sa araw na iyon. Sinibihan niya ang sekretary niya na kontakin ang management ng restaurant para sila ang mag-cater ng hotel opening sa susunod na buwan. Sumunod naman ang sekretary sa ipinag-utos ni Leandro at nakuusap nga si Mina sa telepono. Okay po ma'am, sa isang linggo po kung may oras po kayo ay pwede nating pag-usapan ang mga menu na lulutuin namin at magkakaroon po tayo ng food tasting, ani Mina. Sumang-ayon naman ang sekretary at nagpaalam na sila sa isa't isa. Abalang-abala si Mina at ang mga kitchen staff niya sa preparation ng food tasting. 6 na putahe ang kanilang inihanda at may mga dessert rin na pwedeng pagpilian.
Nandoon na nga sila Leandro at mga kasama nito sa restaurant. Mainit silang tinanggap ng naatasang mag-serve sa kanila. Sir, ma'am, sasabihin ko lang po sa chef at sa boss namin na nandito na po kayo, sabi pa ng waitress. Bagya namang tumango ang mga ito at ngumiti sa waitress bilang pagsang-ayon. Lumabas na nga si Mina at ang isa pang chef ng kanyang restaurant. Sa mga oras na yun ay may kausap si Leandro sa telepono at pagkatapos nga ng usapan nila, sakay siya napatingin sa papalabas na chef at ng may-ari ng restaurant. Natulala si Leandro habang tinitingnan ang babae na papalapit. Kumabog ang kanyang dibdib. Parang naging slow motion ang lahat. Pakiwari niya ay tumigil ang mundo niya habang nakatitig sa napakagandang babae na papalapit. Hindi siya maaring magkamali na ito ang babaeng matagal niya nang hinahanap. Halos 6 na taon na ang nakakalipas. Ang babaeng naka one night stand niya. Nagulat na lang siya nang tapikin siya ng isa sa kasamahan niya dahil kanina pa pala inaabot sa kanya ni Mina ang kamay para makipagkamay sa kanya. Saka lang siya biglang natauhan. Hi! I'm Mina Salaver and this is Chef Roy. I'm the owner of this humble restaurant and one of my chefs as well. Hi, I am Leandro Rivera. Nice meeting you, Miss Salaver. At pinakilala niya rin ang iba niyang kasamahan habang hindi niya tinatanggal ang pagkakatitig sa babae. Halatang hindi siya nito nakikilala. Oo nga pala, nang gabing naka one night stand niya ito ay nasa impluensya ng gamot at pati paningin nito ay lumabo. Tuwang-tuwa naman si Leandro na nakita niya na ang babae na matagal nilang hinahanap. Nabigla namang napawi ang tuwa niya nang maisip na baka may asawa na ito. Sana nga wala pa. Samantalang si Mina naman, bagaman wala sa focus niya ang pag-ibig sa ngayon, nagkaroon siya ng attraction sa lalaki. Napansin niya rin ang mga titig nito sa kanya. Napakagwapo naman ng lalaking ito. At mukhang napakabait rin. Bahagyang iwinaksi ni Mina ang isipin na yon dahil baka naman may pamilya na ito. Ano ba itong nararamdaman niya? Naging successful naman ang food tasting na naganap at nagkasundo nga kung ano ang mga putahe na i-serve nila sa hotel opening. Kinabukasan. Oh, hi sir! Welcome back! Pagpasok ni Mina sa restaurant ay nakita niya dito si Leandro, kumakain ng tanghalian. Napaangat naman ang mukha ni Leandro at heto, kumakabog na naman ang kanyang dibdib na parang may nagkakagulong paru-paro dito. Ito ang sinadya niya talaga, ang makitang muli ang babae. Oh, Miss Salaver, how are you? Nice to see you again. Ani Leandro. Just call me Mina, sir. Nice seeing you too. Then just call me Leandro. Would you mind if I'll ask you to join me here? Tanong pa ni Leandro na talaga namang hindi na sinaya ang pagkakataon na mapalapit lalo sa babae. Sinabayan niya nga sa pagkain ang lalaki at madali naman silang nagkapalagay ng loob dahil marami silang something in common. Maraming bagay silang napagkwentuhan at naulit pa yun ng maraming beses hanggang nagpalitan na nga sila ng numero. Napag-alaman na rin nila sa isa't isa na pareho silang single na talaga namang nagpasay lalo at nagbigay ng pag-asa kay Leandro. Pero hindi pa naikwento ni Mina ang tungkol kay Amara. Gusto niya munang mas makilala pa si Leandro bago niya ipagtapat ang lahat. Isang umaga, pagkatid ni Mina kay Amara sa kindergarten at pagpasok niya sa restaurant, ay may nakita siyang isang magandang punpun ng bulaklak sa may cashier area. Binati siya ng mga staff doon at binati niya rin ang mga ito. Good morning everyone! Oh, ang gaganda naman ito ah. May niniligaw na ba sa'yo, Rona? Nakangiting tanong niya sa kanyang cashier sa restaurant. Naku ma'am, ayun na nga po, hindi po para sa akin ang mga yan, kundi po para sa'yo. Sagot naman ni Rona. Ha? Para sa akin? Nagulat pa siya kasi wala siyang matandaan na pwedeng magpadala nito sa kanya. Hindi niya rin naman birthday. Napansin niya na may card ang mga bulaklak kaya kinuha niya ito at binasa. To the most beautiful girl I've ever met, I hope these flowers bring you smile in your face. Leandro. Napangiti naman talaga siya sa mensahe. At ang lalaking iyon pala ang nagpadala ng mga bulaklak. Lalo po kayong gumaganda ma'am sa smile niyo ah. Puna ni Rona. Napatawa naman si Mina sa kanya. Ikaw talaga Rona. Tinapunan niya ng ngiti ito at dala ang mga bulaklak na dumiretso sa isang room na nagsisilbing office niya sa restaurant. Pagkaupo niya sa loob ng office niya ay bahagya niyang tiningnan ulit ang mga bulaklak at binasa ang nakasulat sa card. Parang kinikilig pa nga siya habang binabasa ito, bigla namang tumunog ang kanyang cellphone. Hi Mina, good morning! Bati ni Leandro sa kabilang linya. Ang ganda ng boses ng lalaki sa pandinig niya. Oh, Leandro, good morning. By the way, thank you for those flowers. Dapat di ka na nag-abala pa. Saad naman ni Mina. I'd love to do it, Mina.
Bagya pang bumutong hininga ito at parang kinakabahan na nagtanong kay Mina. Can I ask you for a date, Mina? Tanong na nagpagulat naman kay Mina. Oo, madalas silang nagkakasamang kumain dahil madalas na nasa restaurant niya si Leandro. Pero date? Simula nang mabuntis siya hanggang ngayon ay hindi pa siya nakipag-date sa iba. Lagi niyang tinatanggihan ang mga gustong manligaw sa kanya dahil mas focus siya kay Amara. Pero bakit kay Leandro? Mukhang ang puso niya mismo ang gustong masunod kahit tumatanggi ang kanyang isip. Namalayang niya na lang na pumayag siya. Sobra namang ikinatuwa yun ni Leandro at ang sabi pa nga, can I fetch you at your house if you don't mind? Oh, sure. Alam na rin kasi nito ang bahay nila dahil isang araw nga ay naihatid na nito doon subalit hindi pa ito nakapasok sa bahay ni Mina. Tumawag na nga si Leandro at sinabi na nasa harap na siya ng kanilang bahay. Nagpaalam na rin si Mina kay Amara at Naikaring. Ibinili niya kay Naikaring si Amara. Mami, enjoy po kayo. Take care. I love you. Sambit pa ng anak ni Mina. Thank you, sweetheart. I love you too. At umalis na nga ito. Paglabas niya, ipinagbukas pa siya ni Leandro ng pinto ng sasakyan at sa isang Italian restaurant naman siya dinala nito. Umorder na nga sila ng inumin at pagkain at habang naghihintay ng order nila, Mina, you look so beautiful. I mean, you're always beautiful but you're so different tonight. Sambit ng lalaki habang titig na titig kay Mina. Samantalang namula naman ang pisngi ni Mina. Thank you for the compliment, Leandro. Ani nito. Mina, I've known you for a few weeks already and I want to know more about you. Pagsisimula ulit ng lalaki. Pwede ba kitang ligawan? Bahagya namang nagulat si Mina kasi oo nga, nagpapadala ito ng flowers sa kanya. Pero iba pa rin pala yung sa harap niya mismo nagtatanong ng personal ang lalaki. Hindi muna siya sumagot. Napaisip siya kasi hindi niya pa nga pala nababanggit dito ang tungkol sa anak niya. Leandro, makinig ka. May hindi ka pa nalalaman tungkol sa akin. Gusto ko munang malaman mo ang totoong pagkatao ko. Simula niya. Yes, of course. I'm more than willing to know you more. Kaya nga kita liligawan, di ba? No, I mean, Mina, please. Pagpuputol ni Leandro, sasabihin pa ni Mina. At wala na nga siyang nagawa kundi, yes, pumapayag na ako na ligawan mo. Sagot ni Mina na titig sa lalaki. Masayang-masaya naman si Leandro. Sa wakas, mapapalapit na siya lalo sa babaeng kanyang minamahal ng matagal na. Ano man ang malaman niya dito ay buong puso niyang tatanggapin. Dahil oo, mahal na mahal niya na ito. Hindi niya hahayaan na pagkatapos ng halos 6 na taon na paghahanap at paghihintay niya sa babaeng ito ay hindi ito mapapas sa kanya. Noon nila na pag-usapan at naikwento kay Leandro na may anak siya. Hindi niya na naikwento kung paano nangyari dahil para sa kanya, gusto niyang maging pribado ang bagay na iyon. Ano man ang dahilan, ang importante meron siyang isang napakahalagang kayamanan sa buhay, si Amara. Nagulat si Leandro sa nalaman pero hindi niya ito pinahalata kay Mina dahil ayaw niyang ma-offend ito. Napaisip siya, posible kaya na anak niya ito at yun ang kailangan niyang malaman. Ilang beses pa silang lumabas at sinagot na nga ni Mina si Leandro. Magkasintahan na sila na sobra namang ikinatuwa ng lalaki. Pinakilala na nga ni Mina si Amara sa lalaki. Pagkakita nga ni Leandro kay Amara ay nakaramdam siya ng may connection niya sa bata na nanggagaling sa kanyang puso. Parang gusto niya itong yakapin. Nagulat siya nang biglang tumakbo papalapit sa kanya si Amara at niyakap siya. Ikaw po ba ang daddy ko? Nagulat ang lahat sa tanong ng bata. Napapaluha naman si Mina dahil batid niya na nangungulila ang anak niya sa isang ama. Pero masyado pa siyang bata para maintindihan ng lahat. Alang teary-eyed namang niyakap ni Leandro ang bata. Sobrang gaan ng loob niya dito. Amara anak, naputol ang sasabihin ni Mina nang biglang sumabat ang lalaki. Yes Amara, I'm your daddy. Pasensya ka na at natagalan akong dumating pero ang importante nandito na ako ngayon. Sabay yakap ulit sa napakasayang bata. Yehey, nandito na ang daddy ko. Tuwang-tuwang sabi naman ni Amara. Napalunok naman ang sunod-sunod si Mina at napatingin kay Leandro na nagtatanong. Nginitaan lang siya ng lalaki habang tinititigan siya ng punong-puno ng pagmamahal. Sa isip-isip ni Mina, kung alam lang nito kung paano nabuo si Amara. Siya mismo sa sarili ni hindi niya kilala ang ama nito. Nang si Leandro naman ay napapaisip. Sana pakatapos ng gabing iyon at sa loob ng halos 6 na taon ay walang naging kasintahan si Mina. At sana nga siya ang ama ni Amara. Umaasa siya.
Dumating na nga ang araw ng opening ng bagong hotel ni Leandro. Lahat ay abala at si Mina naman sa kusina ay medyo tense pero excited dahil masaya siya na magiging parte sila ng opening ng hotel ng kasintahan. Ilang minuto pa ay nakahanda na ang lahat at nagsimula na nga ang bukasyon. Inimbita naman ni Leandro si Mina bilang guest at gusto niya nakasama si Mina sa ribbon cutting na to. Nakilala naman ni Leandro si Mina bilang kanyang kasintahan at lahat naman ay nagpalakpakan at masaya para sa kanya. Gusto sana ni Leandro na nandun rin si Amara pero tumanggi si Mina dahil gusto niyang maging pribado ang buhay ng kanyang anak. Sigurado kasi siya na pag-uusapan niyon doon at ayaw niyang mangyari yon sa kanyang anak. Ayaw niyang maging magulo ang buhay ng anak niya. Bagay na naintindihan naman ni Leandro. Para sa lalaki, ang selebrasyon na iyon ay para sa opening ng bagong hotel at ang para sa pagdating ng babae na kanyang minamahal. Matagumpay na natapos ang party. Lahat ay kontento at nasarapan sa catering service at maraming nagpaabot kay Mina ng papuri. Nagpasalamat naman si Mina sa mga iyon. Ihatid na kita sa inyo, sweetheart. Ani Leandro nakahawak sa baywang ni Mina. Naku, wag na. Alam kong pagod ka. Magpahinga ka naman. Gusto ko rin makita si Amara, kaya pagbigyan mo na ako. Nangako ako na dadalawin ko siya at maglalaro kami. At wala na ngang nagawa si Mina kundi ang pagbigyan ang kanyang nobyo. Isang araw nakaisip si Leandro ng isang plano. Sweetheart, gusto kong magbakasyon tayo ng 1 linggo lang. Pupunta tayo sa isang resort. At para makapag-relax ka naman, isama natin si Amara. Pwede ba yon? Pumayag naman si Mina. Oo nga pala, matagal-tagal na rin hindi siya nakakapunta sa resort. Kasama nila si Amara at Naika rin. Habang nagbibiyahe sila, napansin ni Mina ang direksyon nila. Nasa Inlex kasi sila. Medyo kinakabahan siya. Leandro, di mo pala nabanggit kung saan resort tayo pupunta? Ani Mina. Sweetheart, pupunta tayo sa isang resort na pag-aari ko rin. Relax ka lang. Enjoy the landscape, okay? Ilang oras pa nga ang nakalipas at narating na nila ang resorts na iyon. Halos hindi makagalaw si Mina. Ito yon. Ito ang resort kung saan nangyari ang isang gabi. Ang resort kung saan niya naka one night stand ang lalaki na di niya kilala. Napansin iyon ni Leandro. Hindi na siya nagtaka kung bakit ganun ang reaction ni Mina. Gusto niya talagang dalhin dito ang babae para maalala ang lahat. Baka dahil dito ay kusang magkwento sa kanya si Mina. Sa paraang iyon, malalaman niya kung anak niya ba talaga si Amara. Pero kahit nga alam niya ang magiging reaksyon na yon ng babae ay nagtanong pa rin siya. Sweetheart, are you okay? Tanong ni Leandro. Ha? Yeah, I'm okay. At bagya itong ngumiti kay Leandro para itago ang kanyang kabang nararamdaman. Sa room kung saan nangyari ang lahat sa kanila ay doon sila mananatili ng 1 linggo. Iyon rin kasi ang personal na silid ng lalaki tuwing nagbabakasyon siya dito. Kakaiba ito sa mga regular rooms. Mas malaki ito at may mga gamit din na kakailanganin niya. Meron itong 3 kwarto pa sa loob kaya tamang-tama sa kanila ang silid. Bagay na ikinahinto ni Mina sa paglalakad. Dito? Bulalas ni Mina. Yes, sweetheart. Bakit? May problema ba? Wala naman. Sinusubukang itago ni Mina ang nararamdaman. Lingid naman sa kanya ay bahagya siyang sinusulyapan ni Leandro. May sigla siyang nararamdaman sa isipin na baka nga anak niya si Amara. Pero ganun pa man gusto niya muna itong kumpirmahin. Daddy, punta po tayo sa tabing dagat. Gusto ko pong mag-play sa mga sands. Paglalambing ni Amara kay Leandro. Sure baby, wika ni Leandro kay Amara. Umalis na nga sila kasama nila si Naika rin. Samantalang si Mina ay nagpaiwan muna dahil ang sabi aayusin muna ang mga gamit nila at ilalagay sa cabinet. Pero ang totoo gusto niya munang mapag-isa sa kwartong iyon. Inaalala ang lahat. Pero malakas ang kabog ng kanyang dibdib sa isipin na baka si Leandro nga ang lalaking kanyang naka one night stand. Dahil wala naman itong kapatid para mag-stay sa silid na iyon ng gabing iyon. Buo na ang loob niya na ikikwento niya kay Leandro ang lahat. Ang nangyari ng gabing iyon. Samantalang sa may tabing dagat naman ay naglalaro si Leandro at Amara. Nagpaalam naman muna si Naika ring na pupunta ng banyo. Daddy, my back is itchy. Bahagyang tiningnan naman ni Leandro ang likod nito pero wala naman nakita sa suot nitong pampaligo. Kaya bahagyang sinilip niya sa konting ibaba ng kanyang batok na medyo natatakpan ng swimsuit dahil baka may nakapasok na insekto dito. Ganun na lang ang pagkagulat niya nang hindi insekto ang kanyang nakita.
kundi isang balat na parehong-pareho ng sa kanya. Bigla niyang niyakap si Amara at napaiyak na nga si Leandro. Ngayon, sigurado na siya na anak niya si Amara. I love you so much, anak. Emosyonal niyang sabi sa anak. Sir, ano pong nangyayari kay Amara? Tanong ni Nay Karing nang makabalik ito galing sa banyo. Nag-aalala siya at nagtataka bakit umiiyak ito habang yakap si Amara. Nay Karing, pakibantayan po muna si Amara. Pupuntahan ko lang po si Mina. Wika nito kay Nay Karing. Nagulat naman si Mina nang dumating si Leandro na humahango saan umiiyak. Leandro, anong nangyari? Nasaan si Amara at Nay Karing? Nag-aalalang tanong ni Mina. Hindi sumagot si Leandro. Sa halip, niyakap lang siya ng lalaki ng napakahigpit at hinubad ang suot na damit. Anong ginagawa mo, Leandro? Subalit hindi sumagot si Leandro. Dahan-dahan itong tumalikod pagkahubad ng kanyang t-shirt. Nagulantang siya sa nakita. Hindi siya makapagsalita. Tumulo ng sunod-sunod ang kanyang luha. Ikaw? Yes, Mina, ako yon. Ako yun, sweetheart. At ako rin ang ama ni Amara, di ba? Sunod-sunod na pagtango ang isinagot ni Mina kay Leandro habang sunod-sunod na pumapatak rin ang kanyang luha. Niyakap siya ng mahigpit ni Leandro. I love you so much, sweetheart. Pati ang anak natin. Matagal kitang hinanap hanggang sa nakita at nakilala kita sa restaurant. Sabi ko sa sarili ko kahit anong mangyari ay hindi na kita pakakawalan pa. Pag-aamin ni Leandro. Mahal na mahal din kita, Leandro. Wala akong ideya kung sino ka kaya di ko alam kung paano ka hahanapin para makilala mo si Amara. Ang natatandaan ko lang ay may balat ka sa likod na namana ng anak natin. Napakabait talaga ng Diyos. Siya mismo ang gumawa ng paraan para pagtagpuin tayong muli. Nagyakapan ang magkasintahan. Masaya silang lahat. Natapos ang bakasyon na iyon na masayang masaya. Sino nga ba ang mag-aakala na sa lugar na iyon kung saan nangyari ang isang gabi ay doon din mabubuo ang kanilang pamilya? Life is really full of surprises. Bumalik na nga sila sa Maynila. Mami na, kailangan po namin ng tulong nyo. May bigyan po tayong event sa restaurant mamayang gabi Hindi ko po kakayanin. Sabi ng kanyang chef. Oh, paano kaya to? Sige, gagawin ko ng paraan. Nangako kasi siya kay Amara na ipapasyal niya ito at pagkatapos sa labas na sila magdidino. Saktong pagkababa niya ng telepono ay tumunog ulit ito. Hi, sweetheart. Okay lang ba sa'yo kung hiramin ko muna ang anak natin? Isasama ko rin si Nay Karing, may pupuntahan lang kami. Wika ni Leandro sa kabilang linya. Hindi pa kasi sila nagsasama sa isang bahay kahit na sinabi ni Leandro na sa kanya na sila tumira. Pero gusto muna ni Mina na dahan-dahanin ang process dahil nga bago pa lang sila bilang magkasintahan. Matagal kasi siyang nabuhay nang sila lang ni Amara at Nay Karing. Na naiintindihan naman ni Leandro. Hi, Leandro. Sige, tamang-tama kailangan ako sa restaurant ngayon. Natuwa naman si Leandro. Gabi na nga. Abalang-abala na ang kusina ng kanyang restaurant. Tapos na rin nilang lutuin ang lahat. Ang totoo, kayang-kaya naman pala ng chef ang lahat. Pero pakana ni Leandro ang lahat ng iyon. Lahat ng staff ng restaurant ay kinausap niya. In short, set up ang lahat kay Mina para sa plano niya. Ma'am, okay na po ang lahat. Mag-start na po ang event pero pinapatawag po kayo ng host ng event, ma'am. Ha? Kinabahan namang nagtaka si Mina. Sana naman walang palpak sa ginawa niya. Dali-dali siyang lumabas at kabadong-kabado. Lalo na nang makita niyang tahimik lahat ng guest. Hindi niya rin napansin kung sino ang mga ito. Nang biglang may nagsalita na maririnig sa speaker ng restaurant. Mina, sobrang tagal kitang hinanap kung saan-saan. And now that you're here, I couldn't imagine my life without you. I want to wake up every morning beside you and be my everyday sunshine. I want to spend the rest of my life with you. I love you so much. Nawala na nga ang nasa speaker. Paglingon niya, nakita niyang paparating si Leandro at ang kanyang anak. At nang makalapit na nga ang dalawa, lumuhod sa harapan niya si Leandro na hawak ang isang singsing at, Mami, please marry Daddy. Please. Si Amara na nga ang nagpatuloy. Umaagos naman ang luha ni Mina sa saya. Tinitigan si Leandro ng puno ng pagmamahal at bumaling ang mata niya sa anak.
Yes, anak, I will marry your dad. Sagot naman ni Mina na lumipat sa lalaki ang tingin. Masayang-masaya namang isinuot ni Leandro ang singsing kay Mina at nagyakapan na nga ang tatlo. Nagpalakpakan naman ang mga guests sa restaurant ni Mina at nandoon ang kanilang mga magulang sa oras na iyon. Hindi na nila pinatagal pa at nagpakasal na nga sila na dinalahan ng kani-kanilang pamilya, malalapit na kaibigan at kasama rin ang lahat ng staff ni Mina sa kanyang restaurant. Isang beach wedding ang ginanap na kasal sa Zambales, sa resort na pag-aari ni Leandro, sa resort kung saan nangyari ang one night stand, sa resort kung saan napatunayan ni Leandro na anak niya si Amara at kung saan natuklasan ni Mina na ang lalaking naka-one night stand niya ay ang asawa niya na ngayon. Kiss! Kiss! Sigaw ng mga guest habang kinakalembang ang mga baso ng tubig. Nagkatinginan si Leandro at Mina na ngayon ay mag-asawa na. At syempre, pinagbigyan na nga nila ang hiling ng kanilang mga bisita. Dahan-dahang naglapit ang kanilang mga mukha kasabay ng dahan-dahang pagpikit ng kanilang mga mata. At naglapat na nga ang kanilang mga labi ng punong-puno ng pagmamahal at katapatan. I love you so much, sweetheart, until my last breath. I love you too so much, sweetheart, until my last breath. Sagot naman ni Mina. The end. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan niyo po ang kwentong ibinahagi ko sa inyo ay maaari po bang humingi ng konting pabor? Pakipindot naman po ang like button pati na rin po ang subscribe button at bell button para po lagi tayong ma-notify kung may bago tayong kwento. Maraming salamat po. Be blessed and be a blessing.